Ito ang Tinig ng Pag-asa, isang palatuntunan sa radyo na nagsasabing si Jesus ay muling darating, tiyak na darating, at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, kumandatan siya sa lubungin. Maligaya at puno ng pag-asang pakikinig mga kaibigan, and happy preparation day. Napakabilis po ng araw, Friday na naman. At sa susunod po na sa bukas ay August na. So napakabilis po ng panahon, no? Parang dumaan lang ng napakabilis. So mga kaibigan, welcome po dito sa ating programang Tinig ng Pag-asa, at sa inyo ng Adventist World Radio Manila. Ako po ang inyong lingkod, Lou de los Reyes Imperial, at magsama-sama po tayo sa isang oras ng talakayan tungkol sa pagpapanatiling matatag ng ating relasyon sa loob ng tahanan at pagtuklas ng pag-asang nagmumula sa salita ng Diyos. Mga kaibigan, kami nga po ay patuloy pa rin ang pamimigay ng mga libreng aklat aralin sa Biblia. Kung kayo po ay nagnanais sa makatanggap, ay tumawag lamang po o mag-text sa 0917-1742-777. 0917-1742-777. O di kaya naman sa 0968-8536-607. 0968-8536-607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, i-search lamang po ang Adventist World Radio Manila, o di kaya naman magpadala ng email sa connect@adventist.ph. Para po sa mga hakbang sa kalusugan, ang atin naman pong tatalakayin ay patungkol sa blessed are those who trust in the Lord. Gaano nga po ba kapalad ang mga taong nagtitiwala sa ating Panginoon in times of struggles, in times of calamities, sa mga maraming bagay po. Atin pong ibigay ang panahon kay Doc Blessy Varona para sa bahaging hakbang sa kalusugan. Merong sinasabi sa Bible, a merry heart doeth good like a medicine, a broken spirit dryeth the bone. Alam niyo ba po, ang kaligayahan ay gamot lunas sa maraming sakit, maraming karamdaman. Pero pag sinabi nating merry heart, pag sinabi nating kaligayahan, ito ay beyond ha-ha-ha. Akala natin tumatawa, humahalakhak lang tayo. Subalit meron siyang deeper meaning. At ngayon, pag-aralan natin, itong isa sa mga Bible verse na favorite ko. Sabi sa Jeremiah 17:7-8, but blessed are those who trust in the Lord and have made the Lord their hope and confidence. Pagpatuloy natin, they are like trees planted along a river bank with roots that reach deep into the water. Such trees are not bothered by long months or worried by long months of drought. Their leaves stay green and they never stop producing fruit. Ano sabi? Blessed are those who trust in the Lord. Blessed are those who trust in the Lord. Mapalad yung nagtitiwala sa Panginoon at yung pag-asa, yung confidence ay nasa Panginoon. Katulad sila ng puno na nasa malapit sa riverbank. Alam niyo, riverbank, hindi nawawalan ng tubig. Kahit mahabang panahon ng tagtuyot, dahil nando sila sa malapit na riverbank, sabi, their leaves stay green and they never stop produce delicious fruits. So mapalad yung may pag-asa, mapalad yung may pagtitiwala at may confidence sa Panginoon, kasi para tayong puno na talagang hindi matutuyuan kahit sa panahon ng kahirapan, kahit sa panahon ng ang kapaligiran natin nalulungkot, ang kapaligiran natin sobrang maraming problema. Ang mundo ngayon, grabing dinadala ng maraming mga suliranin. But sabi ng Bible, blessed are those who trust in the Lord and their hope and confidence nasa Diyos. Bakit? Para tayong puno na kahit na taghirap, kahit tagtuyot, hindi mauubusan ng masarap na mga fruits at ang ating dahon ay hindi matutuyo. So again, sabi ko nga, ang happiness na pinag-uusapan natin dito ay talagang beyond ha-ha-ha. Hindi lang to tumatawa ka, kundi nauunawaan mo ang mga bagay-bagay na magbibigay sa atin ng mas malalim na pangunawa. Meron pong ginawang pag-aaral.
ito ay in-experiment nila yung daga. Kinuha nila yung daga tapos inilagay nila sa tubig. Tapos paglagay nila sa tubig, binilang nila kung gaano katagal tatagal itong daga sa hirap ng talagang paghanap niya ng hininga 'no, yung talagang nag-aano siya, nag-strive 'no, nagsusumikap na para makahinga at yung energy na niya nag-e-exert ng sobrang pagod 'no, and then finally nakita nila yung daga 30 minutes lang 'no, 30 minutes na talagang hirap na pagkuha ng hangin 'no, dahil hirap na hirap siya dahil kailangan niyang mabuhay 30 minutes. Pero dito sa experiment nito ang ginawa nila, consistent na alam nila na yun lang ang aabutin ng lakas ng daga. Pero this time ang ginawa nila, inalis nila yung daga. Tapos pag-alis nila doon sa daga, after a while, later ilang araw siguro, ibinalik ulit nila yung daga sa same situation. Alam niyo kung anong nangyari? Oh, yung daga, hindi namatay ng 30 minutes, umabot pa ng 1.5 hours. So, ibig sabihin, wow, itong daga pala na 'to pagka nagkaroon ng pag-asa, humahaba yung buhay. Kasi umaasa siya na may magliligtas ulit sa kanya. So again, nakita nila, oh, meron palang biology of hope. Itong biology of hope, na-experiment nila ngayon yung biology of hope. At ito palang pag-asa, talagang meron tayong sa isip natin pagka nagkakaroon ng pag-asa, nagkakaroon ng dagdag na lakas, dagdag na kalusugan, dagdag na, dagdag na buhay. And I believe na itong lesson na 'to kailangan marinig nating lahat at maintindihan nating lahat. Bakit? Kasi nga nakapaligid ang mga kalungkutan, nakapaligid ang mga problema sa ating kahit sa bahay meron, kahit sa buong Philippines o sa buong mundo kaya. Patuloy o padami ng padami ang mga problema at ito ay talagang dadami pa. But again, sabi ng Bible, "Blessed are those who trust in the Lord and have made their Lord their hope and confidence." Talagang hope and confidence natin ang Panginoon. Ngayon alam niyo itong hope na 'to katulad nung daga kanina, nagkaroon ng konting hope at talagang dumagdag yung energy niya, dumagdag ang lakas. Pero alam niyo, meron pang isang study na hindi maayos, ito ay nangyari sa hospital at hindi maganda yung pangyayaring ito kasi this is, a tragic incident. Alam niyo kung bakit? Kasi dalawang X-ray, yung isang X-ray may sakit. Ang owner siyempre may sakit at yung isang X-ray naman ay maayos na X-ray, healthy na X-ray. Kaso at yun siyempre healthy yung tao. So again, may healthy na X-ray galing sa healthy na tao at merong may sakit na X-ray galing sa may sakit na tao. Ang problema, ito na ang pangyayari, nagkapalit. Yung sick X-ray, yung may sakit na X-ray, naiabot doon sa taong healthy, sa taong walang sakit. At yung walang sakit or healthy na X-ray, naiabot doon sa tao na may sakit. Alam niyo kung anong nangyari? Dahil yung X-ray na may sakit, 'no, yung sick X-ray was given to the well person, alam niyo kung ano nangyari? Nagkasakit yung healthy na person, yung walang sakit. Nagkasakit kasi yun ang naibigay sa kanya, yung sick X-ray. At yun namang X-ray na yung X-ray na healthy, na normal, okay, naiabot sa may sakit na tao, alam niyo kung anong nangyari? Yung may sakit, gumaling. Wow! Grabe na 'to. Ibig sabihin, this is the power of the brain. Ibig sabihin, pagka nagkaroon tayo ng pag-asa 'no, kahit na yung may sakit naabutan ng well X-ray ay umayos. Kasi the body has the ability to heal itself, lalo pa yung brain. Ang brain talaga very powerful na talagang pwede siyang mag-command sa katawan. Grabe 'tong experiment, grabe 'tong senaryo na 'to 'no. At itong senaryo na 'to ay talagang huhugutan natin siya ng pag-aaral. So, ang ibig sabihin ko dito, 'pag sinabi nating itong itong biology of hope 'no, biology of hope, siyempre umaasa ka 'no. Yung biology of hope na 'to ay talagang napaka-importanting matutunan natin ngayon 'no. Hindi ko naman sinasabing naku ipagpalit natin yung mga sick X-ray at
hindi ko sinasabi na yung mga well x-ray, pamahagi natin sa mga sick person. Aksidente 'to, itong pangyayari na 'to. Napaka hindi mabuting aksidente, pero alam niyo, huhugutan natin siya ng lesson para naman dumagdag o tumaas ang mga kaligayahan natin sa pang-araw-araw nating pamumuhay. Ito na ang lesson. Okay, so ang ibig sabihin, yung palang action na yon, na yung sick x-ray was given to the well person, puwede natin siyang kuhaan ng lesson. Paano natin kukuhaan ng lesson? Okay, ganito po 'yan. Yun palang mga ugali natin pang-araw-araw at makakabuti sa mga makikinig ay gawin natin. Ibig sabihin, kung ako yung nanay o mga anak ko at maayos yung aking pakikiusap, yung pakikitungo, no, maayos yung aking mga pag-uugali sa aking mga anak, yun pala ay medicine. Katulad sa ginagawa ko ngayon. Maayos yung sinasabi ko sa inyo ngayon. Maayos ang mga naririnig nyo ngayon. May pag-asa. At ito ay talagang the truth will set us free today. May pag-asa. Habang nakikinig kayo, alam nyo yung katawan natin lumiligaya. At yung isip natin umaayos. At sa pamamagitan ng ating mga kaalaman, alam nyo yung katawan matutulungan na ma-relax. At pag nag-relax ang katawan, wala sa stress response, hindi talaga yung parang natatakot ka o talagang nasa panganib ka, and then nagre-relax siya, and then the body has the ability to heal itself. Okay? Nakita niyo yun. So sabi ng Bible again, blessed are those who trust in the Lord and have made their Lord their hope and confidence. Look, ang pinag-uusapan natin kanina, yung science, yung daga, nagkaroon ng pag-asa, nadagdagan ng haba ng, actually, an hour yung nadagdag sa kanya. Yung x-ray, nabigyan yung sick person ng well x-ray na ayos, umayos. So ibig sabihin, pwede pala na ang gagawin natin, yung pang-araw-araw nating pamumuhay, gagawin natin na medicine sa mga nakikinig sa atin. Okay? Ulitin ko po ha. Kumbaga, medicine sa mga nakikinig sa atin. At nakita nyo, ito science, ito tao. Lalo pa kung makinig ka sa Bible at ang sabi, yung hope natin sa Panginoon. Okay? So nakita nyo na if we are really doing, no, what's in the Bible, talagang maraming kalusugan, maraming kapakinabangan ang mangyayari sa atin. Sabi nga, itong science na nakita, itong science na experiment, nakita nila, yung tao ang nagbibigay ng hope sa tao. Okay? Pero mas malalim ang pinag-uusapan natin ngayon. Bakit? Kasi tayo ang kukuha ng pag-asa, ng pagtitiwala sa Panginoon. Okay? Kung yung tao effective sa science, di ba nakita nyo kanina? Again ha, yung well na x-ray, yung healthy na x-ray, ibinigay sa may sakit, umayos. Action ng tao yon. Kasi nag-relax yung tao. So, lalong-lalo pang mas powerful talaga. Pag mismong tayo ang nagtiwala sa Panginoon, na pag sinabi ng promise sa atin ng Bible, blessed are those who trust in the Lord. Yung araw-araw, minuto tayo magtitiwala sa Panginoon. No? Hindi ito yung sinasabing magtiwala ka ngayon, good for 1 week. Ay, gagawin natin siya minuto na pagtitiwala sa Panginoon for 1 week, sabihin natin, or 4 months. And then, pagka meron tayong tiwala, kahit tagtuyot, kahit taghirap, alam niyo yung taghirap, yung ngayon talagang taghirap, tagtuyot ngayon. Bakit? Tagtuyot ng kaligayahan. Kasi ang mga tao humuhugot ng mga kaligayahan sa kung saan-saan na mga hindi tamang source ng kaligayahan, temporary na kaligayahan. Pero ang gusto natin yung mahabang kaligayahan na kahit na, again ha, sabi ng Bible, they are like trees that are planted in the riverbank. Para tayong mga puno na kahit nasa mahirap na situation, ang dahon natin magpo-produce ng maayos, no? Ang ating bunga ay magpo-produce ng maayos. Ibig sabihin, yung ating mga kaugalian natin magpo-produce ng maayos, at kahit na sa mahirap na sitwasyon, tayo pa rin ay magiging productive, tayo pa rin ay magiging blessing sa mga taong nakapaligid sa atin. So napakagandang knowledge ito, napakamagandang wisdom. Bakit? Kasi tayo pala
para tayong mismong puno. Okay, ito na siya ha. Tayo, yung puno, okay, mismong tayo na yung puno na kahit mahirap, maraming may challenges, financial struggles, ano pa, minsan may health struggles, no? Nakakita ako ng mga pasyente minsan na talagang may health struggles, pero dahil tama yung kanilang hinuhugutan o pinagkukuhaan ng pag-asa, alam nyo kahit may sakit, ay productive. At saka parang walang sakit. So yun ang gusto natin. Yun talaga ang ating gustong mangyari. So again, we are like trees planted along the riverbank. Kahit tag-init, kahit tagtuyot, meron tayong kinukuhaan ng lakas, tamang source ng lakas, tamang source ng buhay, at ang ating dahon, always green o evergreen, and then yung production ng prutas natin talagang tuloy-tuloy. Okay, paano natin to i-apply sa ating pang-araw-araw na pamumuhay? Okay, syempre kailangan nating kumonekta sa Panginoon. Yun ang number one. Magkukonect tayo sa Panginoon, sabi natin, Panginoon, na handito ako, I want to surrender myself to you. No, sana yung mga gagawin ko ngayong araw ay talagang naaayon sa gusto mo, at sana lumago ng lumago ang pagtitiwala ko sa iyo. Sana lumago ng lumago ang aking pag-asa na ikaw lamang ang aking aasahan. And then, pag ginagawa natin yan, alam nyo yung guidance ng Panginoon, talagang tuloy-tuloy. Sabi nga ng Bible, trust in the Lord with all your heart, lean not unto your own understanding, in all your ways acknowledge Him, and He shall direct thy path. So, yung ating pagtitiwala sa Panginoon tuloy-tuloy, at ang ating direksyon, makikita natin na magiging maayos ang pagpili natin, ang direksyon natin, ang ating mga gagawin, no? Magiging mas mabuti o mas makakabuti sa atin at sa mga kapwa natin. And I believe when we do that one, we can be the most happiest people here on earth, na gusto natin yung araw-araw, hindi lang tayo basta nabubuhay, no? Gusto natin nabubuhay tayong maligaya, na meron tayong green leaves, evergreen leaves, at ang ating mga prutas ay patuloy nating na ipapamahagi sa ibang tao. Sabi nga, ang fruits of the Spirit, the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, gentleness, faithfulness. Okay? Yan yung mga prutas na magbibigay sa ating buhay, no? At sa mga nasa paligid natin, na I hope and pray na patuloy na masarap, patuloy na patuloy nating na share ang ating mga blessings. And I hope and pray ito po yung deeper meaning ng happiness na kailangan nating maintindihan ngayon. The deeper meaning of happiness, at ito ay pinaka-available sa ating lahat. Mahirap, mayaman, bata, matanda, lahat, no? Pwedeng magkaroon ng pagtitiwala sa Panginoon and confidence sa kanila, para patuloy tayong nagkakaroon ng panatag at masayang buhay kahit sa gitna ng kalungkutan. So God bless you po, and I hope mag-share tayo sa ibang tao nitong good news na to. Thank you so much, Doc Blessy. So tayo po ay napaalalahanan na naman this morning, no, na mapalad ang mga nagtitiwala sa Panginoon. Natalakay din po dito ang biology of hope, no, talagang pinag-eksperimentohan nila ang daga. Kahit daga ay may pag-asa din talaga, ano. What more pa tayong mga tao kung alam natin na talagang God is real. So there is hope. Dahil sa panahon ngayon, ano po, nakapaligid ang problema, nakapaligid ang sakuna, kung ano nangyari sa buong mundo, ano po, pero ang Panginoon, sa Panginoon po natin matatagpuan ang tunay na pag-asa, and His grace, His love is sufficient for all of us. Nawa po ito yung naging magandang inspirasyon po sa lahat, no, na naging magandang reminder po na God is real and God is always there for us. And yun nga, sa mga nakaraan po nating topic, no, fear not, ang sabi po ng Panginoon, for I am with you.
At yan mga kapatid, kung kayo po may mga katanungan o nagnanais mag-share ng inyong mga reflection, mga experiences, kung gaano po naging kabuti ang Panginoon sa inyong buhay, maaari nyo po yung ipadala sa 0917-1742-777. 0917-1742-777. O di kaya naman sa 0968-8536-607. 0968-8536-607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, isearch lamang po ang Adventist World Radio Manila o di kaya naman magpadala ng email sa connectedadventist.ph. Mga kaibigan, bago po tayo magpatuloy sa ikalawang bahagi ng ating programa, tayo po muna ay makarinig ng isang awitin. You raise me up so
Maraming salamat po sa napakagandang mensahe ng awit at nawa po ito'y naging inspirasyon, nagpalakas sa atin ngayong umaga. Ano, at tayo nga po ay dumako na sa ating pag-aaral ng Biblia at ang ating pong paksa ay may kinalaman kay Lydia, who witnessed through hospitality. Mga kaibigan, si Lydia po ay isang matagumpay na negosyante na nagtitinda ng mamahaling telang kulay ube sa lungsod ng Filipos. Siya ang isa sa mga unang tumanggap sa mensahe ni Apostol Pablo sa Europa. Matapos siyang tanggapin ni Jesus, ipinakita niya ang kanyang pananampalataya sa pamamagitan ng pagiging mapagpatuloy at paglilingkod sa iba. At sa pagtalakay nga po ng kwento ni Lydia, atin na pong ibigay ang panahon kay Pastor Romy. Kumusta ka, kaibigan? Napakabuti ng ating Diyos. Ano pat sa araw-araw kanyang pinaparanas ang kanyang dakilang pag-ibig, ang kanyang maraming pagpapala. Muli, narito ang iyong kaibigan sa teleradyo na nagsasabing napakabuti ng Diyos, kaibigan. Patuloy tayo sa ating pag-aaral sa aklat ng mga gawa. At ang pamagat ng ating pag-aaral ngayon ay may kinalaman kay Lydia, who witnessed through hospitality. Kaibigan, sari-saring mga karanasan ang natala sa banal na kasulatan, lalo na sa aklat ng mga gawa, ang karanasan ng mga lingkod ng Diyos, ang mga nasabing naging mga banal dahilan sa sila ay nagpasakop sa ating Panginoon. Makikita natin dito ang iba't ibang karanasan ng mga mananampalataya. At ang ating bigyan ng pansin ngayon, walang iba kundi si Lydia. Merong sinasabi ang banal na kasulatan sa aklat ng mga gawa 16:13. Ganito ang ating mababasa. At sa araw ng Sabat ay pumunta kami sa labas ng pintuan, sa may tabi ng ilog na sa palagay namin ay may dakong panalanginan at kami umupo at nakipag-usap sa mga babaeng nagtitipon doon. Nanupat ito ay isang prayer meeting at ang araw ng Sabat ay pinagkaloob dito na in-emphasize na ang pagpupulong na ito ay sinagawa sa araw ng Sabat. May mga sasabi na ang Sabat pagkatapos ni Kristo sa lupang ito sapagkat wala siyang utos na ika'y mangiling ng araw ng Sabat, ang wika ay wala na. Pero wala kang mababasa sa Biblia sa Bagong Tipan na sinabi ng Panginoon ang 7 araw na Sabat ay hindi na panahon ng pagsamba sa bayan ng Diyos. Yung sinasabing ang Sabat ay isang araw na banal, na ito ay isang pagpupulong sa bayan ng Diyos. Walang binabanggit sa Bagong Tipan na ang linggo ay kanyang ipinalit sa araw ng Sabat. Kaya ang sabi sa ating Biblia, at sa araw ng Sabat ay pumunta kami sa labas ng pintuan sa may tabi ng ilog na sa palagay namin ay may dakong panalanginan at kami umupo at nakipag-usap sa mga babaeng nagkakatipon. Meron pang sinasabi, kaibigan, na may kinalaman sa araw ng Sabat. Ito naman ay sa Kapitulo 17, ganito ang ating mga basa, ating simulan sa versikulo 1. Nang makaraan na sila, Pablo at Silas sa Amphipolis at sa Apolonia, ay nakarating sila sa Thessalonica kung saan may isang sinagoga ng mga Hudyo. Versikulo 2. At si Pablo ay pumasok ayon sa kanyang kaugalian at sa loob ng 3 Sabat ay nangatwiran sa kanila mula sa mga kasulatan. Mapansin natin itong Sabat na ito, merong binabanggit sa Bagong Tipan sa aklat ng San Lucas na kung papaano ugali ni Kristo, ganon din ang ugali ni Apostol Pablo. Araw ng Sabat, sila ay pumapasok sa sinagoga.
Ganito ang ating mababasa. 4:16. Dumating siya sa Nazaret na kanyang nilakhan, siya'y pumasok sa sinagoga ng araw ng Sabat tulad ng kanyang kaugalian at tumindig siya upang bumasa. Ang binabanggit dito walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Ang sabi, dumating siya sa Nazaret na kanyang nilakhan, siya'y pumasok sa sinagoga ng araw ng Sabat tulad ng kanyang kaugalian at tumindig siya upang bumasa. Sa makatuwid, ugali ni Kristo. Kaya panahon ng Sabat siya ay nangiling sa 7 araw. Ngayon naman, yung karanasan ni Apostol Pablo na ating binasa kanina sa aklat ng mga gawa, ating bigyan pansin 17:1 at 2 ng aklat ng gawa. Napakaliwanag, kaibigan, ang binabanggit dito. Sa versikulo 2, at si Pablo ay pumasok ayon sa kanyang kaugalian. Ugali ni Kristo, araw ng Sabat, siya pumapasok sa sinagoga at binasa nga yung banal na kasulatan. At ito ay ugali din ni Apostol Pablo. Kaya nga, ang Sabat ay hindi nawala sa panahon ng iglesia, ay nandiyon pa rin sa unang bahagi ng iglesia, at si Kristo ay nasa langit na, siya'y nagbalik na sa kanyang Ama, hindi pa rin nawala ang Sabat sa bayan ng Diyos. Patuloy tayo, versikulo 14. At nakinig sa amin ang isang babae, ang pangalan ay si Lydia, na sumasamba sa Diyos, siya'y mula sa lungsod ng Tiatira, at isang mangangalakal ng mga telang kulay ube, binuksan ng Panginoon ang kanyang puso upang makinig na mabuti sa mga bagay na sinasabi ni Pablo. Kaibigan, ang unang bahagi ng pag-aaral na ito, Lydia opened her ears. Si Lydia ay kanyang binuksan ang kanyang pandinig o yung kanyang tenga upang makinig sa sinasabi ni Apostol Pablo. Ang sabi nga, at nakinig sa amin ang isang babae, ang pangalan ay Lydia, na sumasamba sa Diyos, siya'y mula sa lungsod ng Thyatira, at isang mangangalakal na mga telang kulay ube, binuksan ng Panginoon ang kanyang puso upang makinig na mabuti sa mga bagay na sinasabi ni Pablo. Ayon sa versikulo 14. Kaya nga, ang babaeng ito na si Lydia, siya ay isang businesswoman. Siya ay nagtitinda ng purple o yung damit na ang sabi ay telang kulay ube. Kanyang inahanap ang Panginoon. She had been seeking the Lord, so she came to a Jewish prayer meeting. Bagamat siya ay hindi isang Hudyo, subalit siya ay nagpunta sa Jewish prayer meeting sapagkat nais niyang makatagpo ang ating Panginoon. Kaibigan, nais mo bang makatagpo ang ating Panginoon? Nais mo bang malaman pa ang kalooban ng ating Panginoon? Kaibigan, ang wika ng ating Biblia, siya'y isang hentil na taga-Thyatira, at ang babaeng ito, kaibigan, ay binuksan ng Diyos ang kanyang pandinig upang siya'y makinig sa sinasabi ni Apostol Pablo. Ang sabi nga, at sa araw ng Sabat ay pumunta kami sa labas ng pintuan at sa may tabi ng ilog na sa palagay namin ay may dakong panalanginan, at kami umupo at nakipag-usap sa mga babaeng nagtitipon doon. Versikulo 15. Nang siya'y mabautismuhan na kasama ang kanyang sambahayan, ay nakiusap siya sa amin na sinasabi, kung inyong hinatulan na ako'y tapat sa Panginoon, tumuloy kayo sa aking bahay at doon tumigil. Kami napilit niya. Versikulo 16. Samantalang papunta kami sa dakong panalanginan, sinalubong kami ng isang aliping batang babae na may espiritu na panguhula at
nagdadala ng maraming pakinabang sa kanyang mga amo sa pamamagitan ng paghuhula. Kaya kaibigan, ating balikan tungkol kay Lydia, siya isang good listener. Nanopat, nais niyang malaman ang kalooban ng Diyos. Siya'y sumisimba o sumasamba sa tunay na Diyos. Kaibigan, may mga tao kung minsan ayaw makinig sa salita ng Diyos, pero gusto nilang maligtas. Kung nais nating maligtas tayo ay makinig sa salita ng ating Panginoon. Nanupat ang salita ng Panginoon ang nagbibigay sa atin ng kaalaman papaano tayo ngayong makarating sa paanan ng ating Panginoon at makarating sa langit na bayan. Kaibigan, madalas kong sabihin kung anong kahulugan ng Bible. B-I-B-L-E, ang ibig sabihin nito, Basic Instruction Before Leaving Earth. Kaya nga, yung salita ng Diyos, kaibigan, ay kanyang pinakinggan na kung papaano ang preaching ni Apostol Pablo ay nagbigay ng liwanag sa kanya, kaibigan. Ang babaeng ito, ang sabi sa atin, ay kanyang binuksan ang kanyang pandinig at pagkatapos nakinig sa salita ng ating Panginoon. Ang sabi pa sa versikulo 15, nang siya'y makapabautismohan na kasama ang kanyang sambahayan ay nakiusap siya sa amin na sinasabi, kung inyong hinatulan na ako'y tapat sa Panginoon, tumuloy kayo sa aking bahay. Ito yung pinakalaman, kaibigan, ng ating sinasabing punto de vista ng ating pag-aaral na may kinalaman sa pagiging saksi ng babaeng ito sa kanyang pagiging hospitable. Merong sinasabi, kaibigan, ng ating Biblia sa aklat ng Apokalipsis, Kapitulo 1, versikulo 3. Para tayo ay masabing mapalad. Ano sabi ng Biblia? Mapalad ang bumabasa at ang nakikinig ng mga salita ng propesiya at tumutupad ng mga bagay na susulat dito sapagkat ang panahon ay malapit na. Kaya nga kaibigan, kung papaano ang babaeng ito ay nakinig sa pagsasalita ng mga lingkod ng Diyos, partikular kay Apostol Pablo ngayon, ito yung kanyang naging karanasan, tinanggap si Kristo na bilang kanyang tagapagligtas sa isang banal na bautismo. Ang pangalawang bahagi ng pag-aaral na ito, the Lord opened Lydia's heart. Nanupat ang Diyos ay binuksan ang kanyang puso. Nanupat yung preaching na may kinalaman sa ating Panginoon, komo ang kanyang puso ay nabuksan, kanyang tinanggap ang katotohanan, tinanggap si Kristo na kanyang tagapagligtas. Kaibigan, merong isang pangako ang ating Panginoon ayon sa Jeremias 29, versikulo 13. Hahanapin ninyo ako at matatagpuan kapag hinanap ninyo ako ng inyong buong puso. Sa makatwid, kung ating hahanapin ang Panginoon, hahanapin natin ang kanyang kalooban, ang sabi ng Biblia, hanapin natin ng ating buong puso. Nanupat ang sabi nga ng ating Biblia, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Nanupat saliksikin natin ang wika sa ibang bahagi ng Biblia, ang banal na kasulatan, sapagkat sa mga ito nagpapatunay tungkol sa ating Panginoon. Kaya kaibigan, napakabuti ng ginawa ng babaeng ito na binuksan ng Panginoon ang kanyang puso, ang kanyang kaisipan, at siya ngayon ay tumanggap ng katotohanan. Nanupat pagkatapos ngayon na tinanggap ang katotohanan, siya ay nabautismuhan. Kaibigan, hindi sapat na ating tanggapin ang katotohanan. Hindi sapat na ating sabihin, ako ay sumasampalataya sa tunay na Diyos. Kinakailangan ngayon tayo ay mabautismuhan, sapagkat ang babaeng ito, nung tinanggap ang salita ng Diyos, siya ay nabautismuhan. Anong sabi ng ating Biblia dito sa aklat ng San Juan, Kapitulo 3, ito'y sinabi ng Panginoon kay Nicodemo. Bakit kailangan ang isang tao na kapag tinanggap si Kristo, siya ay dapat mabautismuhan? Ganito ang sabi ng Biblia.
Sa 3 ating simulan sa 2 ng San Juan. Siya ay pumunta kay Jesus ng gabi na at sinabi sa kanya, Rabbi, nalalaman namin ikaw ay isang guro na mula sa Diyos, sapagkat walang makakagawa ng mga tanda na iyong ginagawa maliban kasama niya ang Diyos. 3. Sumagot sa kanya si Jesus, Katotohanan sinasabi ko sa iyo, maliban ang isang tao'y ipanganak na muli ay hindi niya makikita ang kaharian ng Diyos. 4. Sinabi sa kanya ni Nicodemo, paanong may papanganak ang isang tao kung siya'y matanda na? Makakapasok ba siyang muli sa tiyan ng kanyang ina at ipanganak? Sumagot si Jesus, Katotohanan sinasabi ko sa inyo, maliban ang isang tao ay ipanganak ng tubig at ng Espiritu, hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. Tingnan mo kaibigan ang binabanggit ng ating Biblia. Maliban ng wika, ang tao ay ipanganak ng tubig at ng Espiritu, hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. Maring siguro sabihin natin, bakit yung magnanakaw na sumampalataya sa Panginoon? Sinabi ng Panginoon, ngayon din, makakasama kita sa aking paraiso. Nanupat, noon din ay pinangako ng Panginoon ang isang mahalagang pangako sa taong ito na magnanakaw, subalit siya ngayon ay nanampalataya sa ating Panginoon. Kaibigan, ako'y naniniwala na kapag ang taong ito ay hindi namatay at siya'y bumaba sa krus, maaaring siya'y magpabinyag. Subalit, wala nang pagkakataon. Siya nanampalataya pero siya nakabayubay sa krus hanggang siya namatay. Kaya nga, ang isang taong tatanggap kay Kristo, kinakailangan siya'y mabautismuhan. Versikulo 5. Sumagot si Jesus, Katotohanan, sinasabi ko sa iyo, maliban ang isang tao'y ipanganak ng tubig at ng Espiritu, hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. 6. Ang ipinanganak ng laman ay laman nga ay laman, at ang ipinanganak ng Espiritu ay Espiritu. Huwag kang magtaka na aking sinasabi sa iyo, kailangan kayo'y ipanganak na muli. 8. Humihip ang hangin kung saan ito ibig at naririnig mo ang ugong nito, ngunit hindi mo nalalaman kung saan ito nanggagaling at kung saan tutungo. Ganoon ang bawat isang ipinanganak ng Espiritu. Kaya kaibigan, ang babaeng ito ay nagpabinyag. Hindi lamang siya ang nagpabinyag, kundi pa naman kasama ang kanyang buong sambahayan. Ano sabi ng ating Biblia? Na ang wika, nang siya'y mabautismuhan na, kasama ang kanyang sambahayan, ay nakiusap siya sa amin na sinasabi, kung inyong hinatulan na ako'y tapat sa Panginoon, tumuloy kayo sa aking bahay at doon tumigil at kami napilit niya. Kaibigan, napakagandang halimbawa ng karanasan ng lingkod ng Diyos na ito, nanupat siya ay isang babae na binuksan ng Panginoon ang kanyang puso, at nung nabuksan ang kanyang puso, kaibigan, siya ay tumanggap ng katotohanan. Si Lydia ay isang first convert sa Europe. She made her conversion public through baptism, as did her family. Kaibigan, ang bautismo ay isang public confession na tinatanggap mo si Kristo na iyong tagapagligtas. Ang pangatlong bahagi ng pag-aaral na ito, kaibigan, Lydia opened her home. Nanupat si Lydia ay binuksan ang kanyang tahanan para sa mga manggagawa ng ating Panginoon. Gusto kong basahin, kaibigan, ang sinasabi ng ating Biblia. Versikulo 15. Nang siya'y mabautismuhan na, kasama ang kanyang sambahayan, ay nakiusap siya sa amin na sinasabi, kung iyong hinatulan na ako'y tapat sa Panginoon, tumuloy kayo sa aking bahay at doon tumigil at kami
napilit niya. Kaibigan, isang katangian ng mga banal, yung hospitable. Nang sabi, if ye have judged me to be faithful to the Lord, ang sabi niya ay tumulay kayo sa aming bahay. Nanupat, ang babaeng ito ay naging saksi ng ating Panginoon sa pamamagitan ng kanyang pagkapatuloy ng mga lingkod ng Diyos sa kanyang tahanan. Kaibigan, ating mabasa rin sa Old Testament na yung dalawang anghel na nagkatawan tao ay pinatuloy ni Abraham at pinakain pa. At gayon din si Lot, kanyang pinatuloy yung mga anghel ng ating Panginoon. Kaibigan, ito ay isang napakagandang ugali. Hindi lahat ng mga tao ay mapagpatulay, lalo na sa mga taong nangangailangan ng kanlungan. Maaring sa panahon na ito ay mapanganib ang ating panahon, subalit kaibigan, ang karanasan na ito ay karanasan ng mga lingkod ng ating Diyos. Hospitality is a wonderful way to show Christian love. Nanupat ang pagiging mapagpatuloy o hospitable, ito'y kahangahangang paraan na ating maipakita ang pag-ibig Kristiyano. Sa ating panahon ngayong kaibigan, madalas sabihin yung pag-ibig. Madalas sabihin na ako'y umiibig sa Diyos. Ako'y umiibig sa aking kapwa. Pero ang tanong, nakikita ba sa iyong pamumuhay ang pag-ibig na ito? Nanupat, ang sabi nga ng isang narinig ko, I would rather see a sermon than to hear one. Nanupat, ang ating sinasabi, yung ating pinapaniwalaan, kaibigan, nakikita sa ating pamumuhay sa araw-araw. Hindi man tayo magsalita, pagka nakita sa ating kilos, sa ating mga gawa, lalo na itong sinasabing hospitality, kaibigan, ito ay nagpapatunay na tayo ay mga lingkod ng Diyos. How many of the family of God have you invited to your home? Iyo bang pinatuloy na yung pastor mo sa iyong tahanan? O kaya naman may mga kapatid sa iglesia na nangailangan na kumisan kanlungan? Iyo bang pinagpatuloy sa iyong tahanan? Winelcome mo ba sila sa iyong tahanan upang sila ngayon ay madama nila ang pag-ibig magkakapatid? Let's make our home centers for fellowship and evangelism. Nakatulad ng karanasan din ng mag-asawa sa Biblia na binabanggit palagi ni Apostol Pablo, si Priscilla at saka si Aquila ay pinatuloy si Apostol Pablo sa kanilang tahanan. Kaibigan, nag-witness ang babaeng ito na si Lydia sa pamamagitan ng pagiging hospitable. Makita nawa sa ating kaibigan, itong ugaling ito, ito ay isang kaloob ng Banal na Espiritu na makita ngayon sa mga lingkod ng ating Panginoon. Bago tayo mananalangin, nais kong basahin ang sinasabi ng ating Biblia dito sa aklat ng San Marcos, Kapitulo 11, versikulo 22 hanggang 24. At sumagot si Jesus sa kanila, magkaroon kayo ng pananampalataya sa Diyos. Katotohanan sinasabi ko sa inyo, na ang sinumang magsabi sa bundok na ito, mabunot ka at mapatapon ka sa dagat, at hindi nag-aalinglangan sa kanyang puso, kundi naniniwala na mangyayari ang kanyang sinabi ay mangyayari nga iyon sa kanya. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, ang lahat ng bagay na iyong idalangin at hingin, paniwalaan ninyong tinanggap na ninyo at iyon ay mapapa sa inyo. Kaibigan, meron ka bang suliranin na iyong kinakaharap sa iyong buhay? O kaya naman mga hamon, kaibigan, na para bagang napakahirap harapin mo ang mga hamon na ito. Subalit sa ating Panginoon, kaibigan, kung iyong ipasakop ang iyong sarili sa Kanya, bibigyan ka ng power, bibigyan ka ng lakas ng loob upang harapin mo
ang mga hamon sa buhay, kaibigan. Meron ka bang suliranin na gumugulo sa iyong isipan? Ating ilapit sa ating Panginoon. Meron ka bang kahilingan sa Panginoon? At by faith, kaibigan, ating idalangin sa Panginoon at ang Diyos ay tutulong at magbibigay ng solusyon sa anumang suliranin na ating kinakaharap. Tayo'y manalangin. Dakila at mapagpala po naming Diyos, napakabuti po ninyo sa inyong mga anak. Ano ba't sa araw-araw sa aming pamumuhay, naranasan po namin, O Diyos, ang inyong patnubay sa amin, ang inyong proteksyon. O dakilan Diyos, aking pong inilalapit ang aking kaibigan. Pagpalain nawa po siya, ingatan siya, Panginoon. Nanupat anuman ang mga hamon sa kanyang buhay, sa tulong at kapangyarihan ng Banal na Espiritu, kanyang aharapin ang mga ito na may katatagan sapagkat ang aming Diyos ay sumasa kanya. Ang sabi nga ni Apostol Pablo, if God is with us, who can be against us? Kami po, Panginoon, ay nananampalataya, hindi nyo kami pababayaan. Aking pong nilalapit ang mga nakikinig sa pag-aaral na ito. O Diyos, kayo pong nakakapatid sa bawat isa kanila. Maaring mayroong mga suliranin at naibulong na po sa inyo, Panginoon. Tulungan po ang bawat isa. Pagpalain po ang mga nanunungkulan sa aming bansa, mula sa aming Pangulo, pangalawang Pangulo, sa mga nanungkulan sa mga kongreso, sa Senado at gayon din sa mga nanunungkulan, Panginoon, sa mga Justice Hall. Pagpalain po sila, O Diyos. Ang mga nanunungkulan sa aming mga munisipyo, sa aming mga probinsya at gayon din sa mga nanunungkulan sa aming mga barangay, pagpalain sa Lord Diyos, ingatan po sila. Pagpalain po ang aming bansa, ipagkaloob po ang pangangailangan ng mga nakikinig sa pag-aaral na ito, sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Kaibigan, pagpalain ka nawa ng ating mahal na Diyos. Maraming salamat po, Pastor Romy. Nawa po ito'y naging pagpapala sa ating mga tagapakinig sa oras na ito. Mga kaibigan, si Lydia po ay isang halimbawa ng babaeng ang pananampalataya ay nakita sa kanyang pagiging mapagpatuloy, mapagbigay at handang maglingkod. Matapos niyang makilala si Kristo, ginamit niya ang kanyang tahanan at mga pagpapala upang suportahan ang gawain ng Diyos at palakasin ang mga mananampalataya. Tulad po ni Lydia, maaari nating ipahayag si Kristo hindi lamang sa pamamagitan ng ating mga salita, kundi sa pamamagitan ng ating kabutihan, pagiging mapagpatuloy at paglilingkod sa iba. Ang isang bukas na puso at bukas na tahanan ay maaaring maging daan upang mas maraming tao ang makakilala sa Diyos. Nawa po ito'y naging inspirasyon sa ating lahat at kung kayo po may mga katanungan o nagnanais sa mag-Bible study ay maaari po namin kayong matulungan. Tumawag lamang po o mag-text sa 0917-1742-777. 0917-1742-777 o di kaya naman sa 0968-8536-607. 0968-8536-607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, isearch lamang po ang Adventist World Radio Manila o di kaya naman magpadala ng email sa connectedadventist.ph. Mga kaibigan, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik sa ating palatuntunang Tinig ng Pag-asa. Ito pong programang ito ay hatid sa inyo ng Adventist World Radio Manila at sa atin pong pansamantalang paghiwa-hiwalay ay baunin po ninyo ang salita ng Diyos sa Isaiah 59:1. Narito ang kamay ng Panginoon ay hindi maikli na hindi makapagligtas, ni hindi mahina ang kanyang pandinig na ito'y di makarinig. Ako po muli ang inyong lingkod, Lou de los Reyes Imperial. Bukas pong muli. Ito ang Tinig ng Pag-asa, isang palatuntunan sa radyo na nagsasabing si Jesus ay muling darating, tiyak na darating at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, pumandakan siya sa lubungin.